Hello mga ka-rolls! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng 3D and 2D fondant ni Shin-chan. Ayan, kung makikita ninyo, nagprint lang ako ng character ni Shin-chan, yung kagayang-kagaya ng pose niya doon sa inspiration na sinend sa atin ni customer. Akala ninyo magaling ako mag-drawing, no? For the bakat lang tayo mga sisters. Madalas 2 or 3 sizes ng characters ang piniprint ko pagka gagawa ako ng mga 2D fondant. Tapos, ilalagay ko siya doon sa pinaka-pan natin para makita ko kung alin doon sa mga sizes ng print na nagawa ko yung mas bagay. Kesa sa manghula ako kasi medyo mahirap kasi i-compare yung size in reality doon sa size ng ipiprint natin or doon sa soft copy natin. Ito yung pinakamadaling paraan para sa akin. And bond paper lang ang ginagamit ko. Huwag na tayo magsayang sa photo paper or any other type of papers na mahal and makapal. Bond paper lang sapat na. And dahil manipis ito, mas madali lang siyang bakasin. Medyo ingat lang tayo dahil kapag napadiin natin, yung pagbakat natin is baka mapunit. Ayan, kung napansin nyo kanina, paano ko na-achieve itong skin tone color sa fondant. Konting yellow and konting brown lang yan. And kung gusto nyo mas moreno, syempre mas dagdagan ninyo yung pagka-brown niya. Pero dahil tisuyin naman si Shin-chan, ayan, so okay na yung ganyang color. And ka-color naman ito dun sa print natin. Ano ba yan? Ang ingay ng aso nung kapitbahay namin. Abot hanggang dito sa kwarto sa taas. Nakasindi na ngayong aircon para hindi masyadong marinig. Naku naman, hindi ako makapag-voice over ng maayos. Hindi na naman yata nila pinakain. Shoutout nga pala sa kapitbahay ko. Pakainin mo na yung mga aso mo. Maingay na sila, nagugutom na. Anyway, kagaya ng lagi kong sinasabi, kapag nagko-color tayo ng fondant, palagi nating uunahin yung mga lighter colors and then pa-dark ng pa-dark para hindi tayo mahihirapan and at the same time, mas makakatipid tayo kasi makukulayan natin ng darker shade yung mga lighter shade natin. Kagaya nito, yung parang skin tone color natin, pinatungan ko lang ng more yellow para maging yellow siya. And yung bawat details nung character natin is binabakat ko pa isa-isa kahit na nakabakat na siya doon sa pinaka-main na fondant natin, which is yung skin tone na katawan ni Shin-chan, para mas madali siya and sakto yung sukat. Marami na rin akong 2D characters na nagawa, yung iba hindi ko lang talaga na videohan kasi super busy, lalo na ngayong araw. Marami akong fondant cakes ngayong araw. Hindi lang ako nakapag-video ng mga fondant na ginawa ko kasi nga napakarami nila. Diyos ko, hindi na nga ako masyadong nakakatulog sa sobrang dami nila. Kaya sa mga umu-order, sa mga customers na nambabarat dyan, naku, huwag na kayo mambarat ha. Huwag na rin kayo humingi ng discount dahil hindi lang ho isang oras ginagawa mga to para lang mapaganda ang mga cake ninyo. So, ito na nga ginagawa na natin yung t-shirt ni Shin-chan. Naglagay lang ako ng Petraco red para ma-achieve natin yan. Since konti lang naman yung fondant na nalagyan ko ng color red, kahit hindi na siya haluan ng yellow. Pero kung marami-rami yung color red ninyo na detail sa mga fondant, I suggest dagdagan ninyo ng yellow para mas maging vibrant siya and hindi maubos ang food color ninyo. And since kapag kinakat natin yung mga fondant, meron siyang parang mga sharp edges. Alam niyo yung itsura ng papel pag napunit na hindi pantay-pantay. Ganun yung itsura niya, hindi siya masyadong maganda. Kaya kung mapapansin ninyo, ginagamit ko yung tool na to, yung gray na may pink, di ko kasi alam tawag dyan para mapakinis yung mga edges ng fondant natin. Or yung mga daliri natin, pwede naman na. Pero pag kasi sa mga maliliit na section or mga singit-singit, mas maganda gumagamit ng ganong tool. Kaya mag-invest kayo sa mga fondant tools dahil mas mapapadali ang buhay ninyo. Ako halos every month meron akong palaging in-order na bagong tool. Lalo na kapag kaalam kong kailangan ko talaga siya. Minsan nakakadalawa or 3 orders muna ako bago ako makapag-decide na talagang kailangan ko na talaga tong tool na to. Kailangan ko nang bilhin. Kayo gawin nyo rin yon kasi mahirap yung gumagawa ng mga designs and details na kulang tayo sa gamit. Mura lang naman sila actually, halos wala man silang tag 100 pesos, lalo na sa online, sa Lazada and Shopee. Kaya naku, mag-add to cart na kayo, mag-checkout na. Pero huwag nyo naman ubusin yung kita ninyo kakalasada ha, baka mamaya ginawa nyo ng hobby.
Ayan, bali small details na lang nilalagay natin, yung mga mata ni Shinchan and then mamaya yung medyas niya. So, paano ko na-achieve yung black na yan? Kung nakita nyo kanina, naglagay lang ako ng red tsaka ng color black na Peyotraco. Kasi yung red pampatay siya ng green tone. Yung Peyotraco kasi meron siyang green tone yung black niya. And then yung kilay, dinodrawing ko lang yan para mas madali. Bumili ako ng mga brush na may mga maninipis na hair para pwede siyang pang drawing. Medyo mahirap kasi ipang drawing yung parang stick lang or toothpick lang, kaya mas maganda yung brush. And then water lang din palagi yung ginagamit ko pandikit. Ayan, kaya yung puwet ni Shinchan, nakausli siya. Gumawa ko ng 2 bilog kasi ganyan din yung sa inspiration na sinend sa atin ni customer. Ang cute-cute nga eh. And then, nagbilog lang ako ng maliliit na puti, tapos finlat ko lang siya para maging mata ni Shinchan. And of course, pinatong lang natin yung color white dun sa may bandang paa niya para sa medyas niya. O diba, napakadali lang. Kaya kung ko sa inyo, kapag meron kayong mga orders na 2D, try nyo nang kumuha ng paisa-isa. Huwag kayong matakot mag-try kasi syempre, dapat nagtatry din tayo and nagle-level up. Yan na si Shinchan. Medyo malambot pa lang siya, pero after 24 hours, titigas din yan. Bongga. Ayan, dito naman tayo sa 3D version ni Shinchan. Naku, pinag-isipan ko pa kung isasama ko to sa post ko kasi baka mabash tayo, sabihin na ang pangit-pangit naman ni Shinchan dito at mukhang lasing. Pero dahil bida-bida tayo, syempre, ipopost natin yan. Para syempre, pagdating din ng panahon, kapag nakagawa tayo ulit ng Shinchan or iba pang 3D topper na mas maganda kaysa sa dito, meron tayong babalikan, di ba na, kung hindi ko siya sinubukan dati, hindi ko malalaman na kaya ko pala siyang gawin. Something like that. Gumawa rin kasi ako ng Moana dati na 3D, kaso mukhang lasing talaga ang pangit. Yun, hindi ko talaga nirelease kasi grabe talaga, nakakahiya siyang i-release. Kaya kinausap ko na lang si customer ng mga time na yun na hindi ko pa kaya talaga yung 3D. Pero this time, naglakas loob na ako dito kasi halos kamukha din naman ni Shinchan yung mga teddy bear na 3D na nagawa ko na. Kaya cartoon din naman yung itsura niya. So, carry bells naman. Pero dun sa mga cartoon character na tao na dapat talaga kamukhang-kamukha nila, yun, tinatanggihan ko pa yun, hindi pa natin siya kaya. Alam naman natin yung level ng skills natin, kung hanggang saan, and kung kaya na siyang itry, kahit papano. Kaya dito muna tayo sa mga cartoonic style na tao. Sana in the future makagawa rin ako ng mga magaganda, diba? Pero hindi ko naman talaga as in pangarap na makagawa ng mga realistic na fondant. Okay na sa akin yung mga ganito. Masaya na ako sa ganito. So, ayan, nagawa na natin yung pinakakatawan ni Shinchan and yung ulo niya, ready na siya. Kailangan na natin siyang bihisan pa isa-isa. So, same lang siya ng color. Doon sa 2D natin, of course, ito lang naman laging suot niya. Color red na t-shirt and yellow na short. Dalawang technique yung pwedeng gawin dito eh. Pwede na yung katawan mismo ni Shinchan is color red na siya para hindi mo na siya bibihisan. Kaso kasi para sa akin mas madali yung ganito para kay Shinchan na character kasi para tipid na rin sa food color. Imagine kung ganyan kakapal yung katawan ni Shinchan, gano'ng karaming red na food color and yellow na food color yung kakailanganin. And syempre, gusto rin natin subukan yung iba't ibang technique. Pero kayo, kung saan kayo masaya and kung saan yung mas madali para sa inyo, I suggest doon kayo. Kaysa sa ipilit natin yung madali para sa iba dahil yun yung sinasuggest nila pero hirap na hirap naman kayo. Meron akong ginawang 3D fondant ngayon. Kung nakita ninyo yung picture na pinost ko kanina kasama ng mga cakes ko, yung policeman, soon ko palang ipopost yung paggawa ko ng cake na yon. Although, yun nga, hindi ko na videohan kung paano ko ginawa yung fondant details. Doon sa 3D policeman na yon, yung pinakakatawan niya is color na talaga. Nung damit niya, hindi ko na binihisan kasi long sleeves naman yon and pantalon siya. So, kung mga ganong style, pwede yung nakakulay na kagad. Pero yung mga ganito na may litaw yung paa, yung legs, litaw yung chan, better na bihisan nyo na lang. And then ito sa hair, dalawang technique din ang pwede dito. Pwedeng drawing or pwedeng patungan ng color black na fondant. Since tinamad na ako nung time na ito, dinrawingan ko na lang. Charot lang, syempre kasi flat lang naman yung buhok ni Shinchan kaya dinrawingan ko na lang para hindi na ako magkulay ng black. And yung mga details na mukha niya,
yung mata, yung kilay, yan, dinrawing ko na lang din. Di ko nga alam ba't nilagyan ko pa ng eye bags to eh. Paano naman kasi yung character na nagaya ko is yung may eye bags. Pero okay naman yung itsura niya. And then, syempre, yung kissable lips ni Shinchan. Ayan. Tapos, syempre, pagdudugtungin natin yung ulo tsaka yung katawan, naglagay lang ako ng toothpick. Tapos, tinusok natin yung ulo. Kasi kung ididikit lang natin ito ng tubig, malaki ang possibility na baka maghiwala yung ulo sa katawan, maging manananggal si Shinchan. So, ayan na. Tapos na si Shinchan natin. Naglagay lang ako ng tenga. Muti ko nang makalimutan. Baka hindi niya tayo marinig. Ayan. Final touch na lang. Inayos ko yung kamay kasi wala lang. Gusto ko lang ayusin. And then, tinanggal natin yung mga sharp edges, yung mga kalat ng color. Kasi may tendency talaga na maghawa-hawa yung mga color. Lalo na kung pinagdikit sila ng water. Kaya, ayan. Bunggahan. That's it for today. See you on our next video. Bye!